Hello guys! Hello para to sa lahat ng Sagittarius. Welcome Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. At ay general reading, so gamitin natin ang ating intuition sa panonood. So this is general reading, financial reading para sa lahat ng Sagittarius. Okay, healing heart. Okay. Sagittarius, kung makikita mo dito, posibleng yung asawa mo, boyfriend, girlfriend, nanay, tatay, kapatid, friends, ay meron silang mga financial problems or emotional problems na pinagdadaanan. So, nakikita ko sa'yo ngayon na isa sa pwede mong mai-contribute sa kanila is yung financial healing. Yung parang ikaw yung magiging lakas nila emotionally doon sa mga taong nakakaranas ng financial problems. Kita ko sa iyo dito, pwedeng yung asawa mo, live-in partner, meron siyang mga emotional or pwedeng financial problems. And dito sinasabi na ikaw yung magiging daan para makatulong sa kanila, para mahanap nila yung peace and harmony, lalo na doon sa usaping pera. Yung mga kakilala mo na pwedeng meron silang pinagdadaanan na kahirapan sa buhay, or maraming kaguluhan na nararamdaman or pinaglalaban, parang ganun. Maraming pinaglalaban sa buhay, parang ganun. Bakit ganun yung energy mo? Money yung sinasabi natin dito. Okay. Okay, Sagittarius. Powerful healer ka daw eh. So, keep up the good work. Ikaw ba yung magpapautang? Ikaw ba yung Ikaw ba yung makakatulong para i-endorse siya? I-recommenda? Parang ganun. Okay. So, dito naman sa mga Sagittarius na nanonood sa ngayon, Emperor and Seven of Wheels. So, if you're waiting for ma-promote ka sa trabaho, naghihintay ka na kung kailan madadagdagan yung sweldo mo, may mga kailan ba darating yung additional benefits or yung mga bonuses, payouts, payments na yan. Sinasabi ng baraha mo sa'yo dito na kailangan mong maging mapasensya. Huwag tayong masyadong mainipin. Okay? Huwag tayong masyadong mainipin. Okay. Dito naman, sinasabi ng baraha sa'yo, Sagittarius, na if you're struggling financial problems talaga, yung iba sa inyo dyan, gulong-gulo na yung isip, parang feeling stagnant, feeling imprisoned ka. Parang yung ginagawa mo pagkagising sa umaga, trabaho, pagkahapon, matutulog, pagkagising trabaho, parang malarobot na yung situation. Nasa 8 of Swords eh. Yung 8 of Swords kasi, kahit gusto mong magpahinga, hindi mo magagawang magpahinga. Kasi nakamonitor ka, parang ganun, restricted, parang in prison, parang nakakulong ka, nakatali, nakabandage. So dito sinasabi na if you're experiencing ganitong situation, sinasabi ng barahan na huwag kang mag-alala kasi parating na yung peace and harmony, parating na yung katahimikan, parating na yung kapayapaan sa buhay mo. Okay, Ace of Pentacles. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, mag-comment ka sa comment section. Meron ditong Sagittarius na maraming opportunities na nakikita niya. Kahit sa Facebook, sa online, physical, nakikita niya na maraming hiring na company or pwedeng hiring na lugar, diba? But ang problem dito, natatakot siya. Natatakot siyang magsimula. Kasi parang ang feeling niya, komportable na siya sa comfort zone niya. Ito na yung trabaho na matagal ko ng gamay, parang gano'n. So, ito na yung trabaho para sa akin na yung parang at peace ka. Pero alam mo na mababa yung sweldo, hindi maganda yung environment, hindi maganda yung mga employers, yung boss, or yung mga tao sa paligid mo. But since takot ka na makapagsimula, diba? Takot ka dito eh. Tinitiis mo na lang, parang gano'n. Diba? Sabi dito, connected siya dyan. Sagittarius, kung bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na baguhin yung takbo ng buhay mo, pag-isipan mong mabuti. The Hermit, huwag mo agad i-reject.
bigyan mo naman ng chance yung universe na baguhin yung mga nangyayari sa buhay mo, di ba? Kasi itong Wheel of Fortune na to, matagal na to eh. Parang ilang beses ka nang sineset up ng universe na baguhin yung takbo ng buhay mo. Pero, wala eh, talagang sarado ka. Kasi yun na nga, masaya ka sa comfort zone mo. Eto na yung gusto mo eh, parang ganun. So, natatakot ka na magsimulang mag-apply, magsimulang mag-process ng papeles. Parang ganun. Pero kung malalaman mo talaga yung talagang pinapakita sa'yo ng universe, magiging sobrang happy ka kasi sa lugar kung nasan ka ngayon, may mas maganda pang lugar dyan para sa'yo. The World card and Two of Wheels, dito sinasabi ng baraha sa'yo na may posibleng, kumbaga, completion talaga. Pwedeng, yung iba sa inyo dyan, merong magre-retire, merong malilay off, or pwedeng magre-resign. Yung iba sa inyo dyan ay posibleng isa sa mga magbabago sa buhay nyo is yun na nga, pwedeng matapos na yung contract, pwedeng yung iba sa inyo dyan makaipon na, tapos yun, umalis na sa trabaho, parang ganun. Comment down below if you resonated. Okay. So, sa ngayon, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mo munang maging mapasensya. As much as possible, pasensya yung kailangan natin. Sa lahat ng zodiac signs ngayon, lalo na sa usaping pera, lahat ng sinasabi, maging mapasensya. Kasi yung pasensya natin, siya yung posibleng makakatulong sa atin para makaalis tayo sa financial problems. Yung pasensya, yan yung makakatulong sa atin para makakuha tayo ng tamang koneksyon, ng tamang tao na pwedeng makatulong sa atin. Yung pasensya, yan yung makakatulong sa atin, lalo na kung first time natin sa company na yan, first time natin sa trabaho yan, first time natin yan sa workplace na yan. Diba? Pag mapasensya ka, marami kang magiging kaibigan, and you have freedom pag may patience ka. Diba? Makukuha mo yung freedom kasi hindi ka natatakot. Nainabuyan, sinasabi sa'yo dito na konting pasensya kasi yung mga financial wishes mo, financial dreams, financial goals mo sa buhay, ay posibleng dumating na. Kung ikaw ay na relationship, may asawa, sinasabi ng baraha na sila ay yung mga karelasyon nyo na yan, pwedeng friends, family, basta ano to, pwedeng emotional relationship, makakatulong din sila para sa'yo, lalo na sa usaping trabaho. So, ibig sabihin, sila yung magre-recommend sa'yo sa isang company, sila yung parang maghahanap ng trabaho para sa inyo, or posibleng kayo ay makatanggap ng parang proposal, love proposal, sa loob ng company, sa loob ng trabaho, or posibleng isa sa pinakaswerte, kung suswertehin ka talaga, yung boss mo, yung manager mo, yung supervisor mo, may magkakagusto sa'yo. And pwedeng siya yung makakatulong talaga sa'yo para i-boost yung financial stability mo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!